sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon apology for our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities, church leaders. Bless them. Bless our benefactors, donors, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga grasyag pabor panalangin, ibu-bu mo ngadto kadila, Amahan. As I pray for our government officials, government leaders, give them enlightenment. I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagda, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our management, with Boss Jundinio and the Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries and radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, our advocacy to the least fortunate, our advocacy to our environment, our advocacy for the progress of your people on this earth. Bless the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center, my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I believe and claim for the dissolution of all our curses, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, hatred, anxieties. Amahan ni kapanay sakit sa utok, matalong baba, liog kasing kanser, baga, kidney, reproductive defect, intestine problem, sakit sa dugo, sa panit, muscles, tissue, cells, immune system, nervous system, chemical imbalance, undiagnosed diseases, head to foot. Father, please heal us in Jesus' name. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria San Jose, San Mercangel, Pula Anthony, all saints Barabos, Blizzard, all saints Barabos, please be with us, pray for us. Father, I pray for all birthday celebrants, nagsaulog na anniversaries, nagbangutan, nawad as paglaumlig una. As I pray, Father, alang sa tanang viewers and listeners, diningtak na, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala San Mateo Kapitulo 22, 1 ngadto 14. Ang sambingay may tungod sa kumbira sa kasal. Migamit na usab sa Jesus og mga sambingay sa iyang pagpagigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay usa ka kumbira sa kasal alang sang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpaybalo sa mga dinapit. Apadtuo na sila sa kumbira. Apan ni balibad ang mga dinapit. Busa nagsugo sa glaing mga sulugoon o giingnan niya, sultiin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Gihaw na ang akong mga baka o ang pinatambok nga nati o nahikay na ang tanan. Pangani na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usa bibira sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari, busa gipadal niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giignan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan, ug ang mga sulugoon nga ngadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan, maayo ug daotan ug napuno sa mga tao ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti na angay na sa kasal. Gipangutan na siya sa hari, higala giunsa man nimo pagsulod dinhi na wala ka man magsulob og bisti na angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang makamot og tiil og ilabay sa ngadto sa kangitngit sa gawas, didto magilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. Ug
gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan tutor ang gipili. Today, we're remembering St. Bernard Abbot of Clairvaux. Was born in a noble family in France datong 10th century. One day, he prayed inside sa usa ka church. He heard a calling to serve God. That's why after that, a moment he entered the Cistercian monks. And you know what? Because of his decision, 30 friends and relatives joined him sa iyang pagsud sa maong kinabuhi sa pagkamunghi. O you know what? Ang iyang holiness attracted 130 new monks later on. Midaghan sa samot. Even his father, human father, joined him. Then, to cool down his lustful temptation, he threw himself into ice-cold water. He died in 11th century. Silang mibati siya, ukunod nun nga pag-ibog, iyang tuyuan og lukso niadtong ice kabugnaw, bugnaw mo gining ice. Mao ni ang usa sa mga nindot kaligasiya nga gibilin ni St. Bernard, ang iyang holiness ug ang iyang pagpakigbisog aron suklan ang tentasyon nga mibangga gihasol sa iyang kinabuhi. Santiago 1:13-14 ang tentasyon. Temptation does not come from God, but from Satan. The author of all temptation is Satan. Therefore, kung ang tanang temptations came from Satan, we need to fight Satan. Santiago 4:7, resist the devil, sukli ang yawa. Mao ni ang naitabo nato. Ephesians 6:12, we are always having our individual revolution, individual battle, every second, every minute. And you know what? For you to win, ask the grace from God for you to win in your daily battle in life. We need the grace of God. We need God in our individual life. Manigiyon sa John 15 verse 5, without me, you can do nothing. So kini si St. Bernard, ang Ginoo mo yung gisaligan. With his cooperation, may nungdan na siya tuboy sa altar sa kadungkanan. St. Bernard tabay migampo ang sukol mis mga tentasyon sa among kinabuhi aron mahimo yung balaan. Yapig ampo kami ng mga problema, mga naglibog, nawala sa paglaom. Tabangi mi for more wisdom and enlightenment in Jesus' name. Amen. People of God, for your different requests, or else full copy of my different topics every day through DVD, or else if you want to order this book, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible, please call or text 0917-114-8435. Our latest givers, thank you to Nay Maria Kagampang, Nay Duding Tayboy Ubahib, and Madam Elaine, Bansang Pinalanggang Kapikas, Engineer Christopher, uban ni Tiara Christoph, all family, pamilya nis mga Raniedo, o sa mga baybay, atong pinangga sa ning kapamilya diya sa Garcia, pagpalain. And thank you, Sinin Turalba sister, si Renagna, pagpalain. And our different outreach donors, pagpalain ka ng Diyos. Nagulata sa exact details ni ini sa atong mga volunteers who are working to find more people to work with us in our outreach and feeding program na may tabo sa Valencia. Thank you, Milerin Aguilar, na sila'y mall sa Sawang Poblasyon, Agaw Chupi, atong business partner, Abo Natasia, and apartment with Mildred Bitangkor, uban diya ni Taymawi,
uban ni Kumaring Injing, Nailos, Tailimon, to pinanggang pamilya, Dong Mins Albino, nasa Molnis, Tejero, Crisons, uban ni Caridad, Merspin, o Troidos, thank you so much. Merspin, mo ni katambayayong nato sa mga adlaw nga pagpanikay-sikay kining pamilya. O dayto ni pagpalain the rest of the people. For those who have desires to help us here in Poblacion, you can contact akong iyaan, Manangina Lakaran Asibis, former head sa Asesor Hagda. O sa public market, please duulan ninyo ang pinanggang kapikas ni Parimando Lecciones, si Bibi Lecciones sa Gulian Section. Or else, if you are in Garcia, find the persons nga pirmi nako nga isgutan, labi na sa mga magtutudlo sa Garcia Elementary School. Most of them are working with me in this ministry. Pagpalain kayo. The prayers to Atty. Esther, with Anida Ida Villas, Narsing Galbo, and the rest of the people. Include also my loved ones in your prayers, mga prayer warriors. In Gindulman, siyempre, please look Inang Irene, Agad Chopi, Kumaring Mildred, o kinsa inyong nailhan. O dito sa Kandihay, please look or see Tay Peregrine Alice Castrodes. They are working also in this ministry. Unang please, ug sa anda at walang inyos na itinay or na iportunata sa mga Tan family o gusto gimutabang. Ug sa ubay, please look Wakina or mga Hamisula diha sa ubay Binliw. By the way, soon I will be having a divine appointment with the youth of Kasati Ubay in courtesy sa ilang barangay kapitan and officials sa ilang youth encampment. Usakos ilang gi-imbitar, manang I'm very thankful to all of you people of Ubay and to the barangay officials of Kasati Ubay. O sa inyong halandong mayor diya, si Mirato, ato ni Higala, salamat ninyo. Encampment ni para mga batanon sa maong dapit, mutubo, mahimong maayo, paglaom sa bayan according to Dr. Sirizal, o ng dagang speakers ani, gikan sa kasiklasing ahinsas gobyerno, unya gimbitarta aron mohatag o mga insights para makatabang pas mga kaigsunan ako mga kabatanunan. People of God, please do prayers. Nining big appointment with the youth, malipay ko pag mga batanon ang akong ikaatubang kay namasinta nga makakontributa unsaon pagpundar ang ilang kaugmaon. Kay gusto ko o kay baw ko mo ni gusto sa Ginoo ang tanang tao magtubo nga maayo aron maayo ning kalibutan nga atong gipuyan. Benefactors, I am encouraging all of you, please duplicate and double and apply the law of duplication. Find more people to become like you. Ayaw mong surrender, ayaw mong give up for the sake of the gospel. Kay kamo akong katambayayong sa pagkatinuod, ako lang ang inyong spokesperson. Kamo ang tinuod na mahinungdan why this ministry is existing. Unang I encourage all of you sa inyong mga trials, kasakit, don't give up. I am always praying for all of you. Kaligunon mo sa Ginoo, dasigon mo sa Ginoo sa unsay inyong gihimo para ang iyang ebanghelyo may mantala tibuok kalibutan. Tanang nagpatingog og radyo og TV, whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. In Jesus' name, Amen. Speaking of the gospel, nagisgot ni may tungod og kumbira. Kumbiras kasal, takamang kumbiras birthday, na date anniversary, sa klaseng kumbira, Pasko.
kumbira sa pista, kumbira tungod kay mipasar, nakadaog, dagan kayong kumbira. And you know what? If you talk about kumbira, na ni itawag og kaon, lipay-lipay, pagsadya, kay kumbira good. You know what? In this gospel, we can notice ngang Ginoo gagama og usa ka kumbira siyang anak nga kaslunon, pero kining anak is referred to Jesus Christ ug ang iyang pangasaw-anon kita katawhan. That is written in Ephesians 5:30-35. Si Kristo mang ulo, si Kristong bana, ang iyang iglesia mao ang iyang asawa. Iglesia means people, kita, the people of Israel during his time. In other words, ang Ginoo gahimog kumbira for us to celebrate, for us to participate, for us to be involved, for us to join. Unya, kabaw man ta pagkumbira, happy ang mga tao nga nas kumbira, sadya, aligre, pag magisko tag kumbira. Usa kini ka hulagway that God wants each one of us to become happy. And you know what? In instituting, in making, in establishing, in creating a certain event, in order that the people will be happy, para ang mga tao magmalipayon, para ang mga tao mabusog, ang mga tao mag-enjoy, ang mga tao magsadya, mauni ang natures Ginoo. This gospel is an image of God, is telling us with regards to the nature of God, nga mauni ang iyang gihatag sa kalibutan, happiness, kalipay, celebration, giagdata to be part of this. In other words, please erase in your minds, erase in your hearts, nga ang Ginoo malipay ngang iyang mga anak maghilat, magantos, magkalisod-lisod, masakit ug magsakit sa kagalingon. No. As far as I'm concerned in my father's study sa teolohiya, you know what? Di na tinuod. In fact, this gospel is a very nice opening, is a very nice awakening for each one of us, na siya ga-offer og selebrasyon. Kita ba mo celebration niya, magmuro ang mga tao, magminatay gilak, sadya gina, mag-happy-happy, mag-inom, magkaon, magparty, sasayaw, ingana, kasadya ang kumbira. Ug ang Ginoo mismo mao ang mugna niini according to our gospel, aron ang mga tao dapiton to be with Him, to join with Him, to cooperate, to participate. For what? Sa happiness, sa tag-iya sa maong kumbira. Diba ang amahan, nag-andag kumbira, tungod king anak ikasal. Mamay trabaho ginikanan, or else, ang ikasal mismo, may mag-andag kumbira, kung kasdon siya, kung nasa'y ikasuporta, with the aids, with the help siyang ginikanan, or yung parents-in-law sa ginikanan siyang asawa. Pero ang concept niini nga nunay kumbira aron magsadya, tama? Kining hulagway nga magsadya ang matag dilalang giimbitas Ginoo to be happy, mao ni ang tawag, mao ni ang inungdan ngano nga gibutang ka sa kalibutan aron magmalipayon ka supposedly. Take note, God was not mistaken in creating each one of us. In fact, according to teolohiya, the reasons of God why He created human beings according to Genesis chapter 1 verse 26 to 27, because of His great love. Gustong ipaambit ang maong gugma. Ubang scholars mingon,
Excess love. Sobrang gugma. But you know what? When I discovered the love of God, dili sobra, excess, no. The reason why God created human beings tungod yun na sa iyang gugma. Dili kay sobra nga gugma. Tungod sa iyang sobrang gugma, di sa kapugong, according to some opinions, mao daw ang gigama ang tao. Ilan ang opinion, I respect their opinions, pero this is my opinion. Gigama ang tao, kita, tungod sa dakong gugmas Ginoo. Why? God is happy even without you. Kaya the truth of fact, ang ato ding gibuhat ka maayo can give happiness to God, but only kining gitawag og external glory. Speaking of external glory outside, external man. But you know what? Ito about the internal aspect of God in His nature. He's happy without you, without this earth. He's happy because He's God, He's infinite. Ang ato ding ika-contribute kung maghimo tag maayo atong pag-worship, pagdaig sa Ginoo, external glory lang sumala sa teolohiya. In other words, ang tao gigama tungod sa gugmas Ginoo. Can you hear me? Ngano? Kay Ginoo happy man. Og tungod sa happiness sa Ginoo, gusto siya nga kini mong kalipay iyang ma-release, iyang ma-relay, iyang mapaambit, iyang mahatag sa matag nila lang. In other words, during our individual creation, because according to Psalm 139 verse 13, ang matag nila lang gimugnas Ginoo, giumol sa Ginoo sa matag taguangkan sa matag idahan. Ang Diyos mismo may gaumol, and believe me, usas giumol sa Ginoo. Ang nature sa tao na happy siya within, happiness, ang atong joy, ang atong kalipay, kinaiya na sa Ginoo. Iyan ang gihatag nato during the creation. Ngano? Because the DNA chromosome genes of God are within us, in our bodies. Ingana ta ka-special nga creation. Ngano? Tungod kay ang nature sa Ginoo na nato, Genesis 1:26. You got me? Ug usas nature sa Ginoo, you know what? Ang iyang pagka-happy. Mao di gigama niyang tao aron patilawon unsa ang kalipay ni ining kalibutana. May question, are you happy? Take note, believe in this, if ever you are not happy right now, probably you never recognize that the reason of God why He allowed you to exist on this earth is for you to be happy. And if you are not happy, probably ang Ginoo masubo magtan-aw di mo nganom ning akong anak. Ako maning gigama aron siya magmalipayon niya sige magmuro, kapasan magkalibutan, naguulman. Nabalaka mas kinabuhi, grabe man ang pag-antos. Ngang akong design, you know what? This is the design of God, the reason of God, the purpose of God. Why He created you? Believe me, aron ka magmalipayon. Evidence, our gospel. Ang Diyos mismo, according to this parable, gamugda og kumbira. Og kanang kumbira is open for all people. Why pili? Bitar niya, mga tao, to join, to participate, to be happy, to celebrate. Mao ni Ginoo. Gaagda nato to be happy on this earth. Where you can find the scriptures ng Ginoo, gamugda nimo aron ka maghilak, magsubo, aron ka magbinatay, aron ka magantos. No. Di na tinuod. Sa ato pa, you have the right to be happy. Can you hear me? You have the right to enjoy on this earth. You have the right to rejoice. You have the right to become like God. Na happy ang Ginoo. Og sanglit happy Ginoo. Gusto siya nga ikaw iyang gigama happy sama kadiya. Kay kining happiness iyan ing gitisok nato kasi may nag-umol nato during the creation. Muna kung sa imo karong adlaw-adlaw nga pagpanaw, pagkinabuhi, di gali ka happy, di ka malipayon, the problem is not from God. The problem is you. Ngano wa ka kahibaw, nagibutang di ka sa kalibutan aron happy ka.
Right? You know what? Ako, mo agree man ko. Since all of us are children of God, Romans 8:17, all the blessings, favors from God are given to His children. Do you agree with me? And because of that, kay anak man ta si Ginoo, iya man tang gimugna tungod siyang gugma aron ta makatilaw unsa ang kalipay. Mao tang gipahimugso tas Ginoo makatilaw tag kalipay mo nang enjoy the world. You can enjoy the world without sinning. You can enjoy the world without committing any mistake. You can enjoy the world without violating a certain right sa usa ka tawo. You can enjoy the world kung imo nang gustoon. Di sala ang mag-enjoy sa kinabuhi. Dili sala. Ngano, sala pa di na imbitarong Kristo or sa Dios ang mga tao to come to that wedding feast, to eat, to drink, to have that celebration. You got me? Sano pa, ang gusto sa Ginoo mag-enjoy ka. Ang gusto sa Ginoo mag-happy ka. Ayaw pagpakasa. Ako, happy man ko. Huwag mo ko magpakasa. White chicks, white bisyo, white inom, white tabako, watanan. Di ni pangambog, tinuod man eh. Ako ning gilitin niyo. Para makasabot mo ba? Kaya ang pagtuo mag-usuban, in doing evil, in doing bad, ana pa ang happiness. Mao nang uban, musod og illegal, drugs, vices, gambling, illicit relationship, seeking different pleasures, recreations, entertainments, doing evil things on this earth. Why? They believe na kining mabutanga can give them happiness, but that is wrong. Why? You can be happy without sinning. You can be happy bisan di ka maghimo og pagtamak sa uban, pagpakasala. Happy ka kung gusto o di mo, and you are entitled to do that because God called you. God wants you to be happy. Gustong Ginoong magmalipayon ka. Is it clear? Ayaw gid ninyo na ang Ginoo, masukog maglipay ko. Masukog mag-enjoy ko. Malahay ng Ginoo nako pag magsadya ako sa akong kinabuhi. Munang niya ako diri sa akong kwarto, nagmukmok, naghilak, nagbangutan. Then if you'll ask this person why you're doing it, ang brother, kay mo man gusto sa Ginoo nga magsubo, magmuro, magbugat ang naong, kay gustong Ginoo nga makita niya nga di ta enjoy, di ta happy. What? Are you sure with that belief? Who told you that is right? No, that's wrong. God wants us to be happy on this earth. Mo ni rason ibutang kaniya diri kalibutana aron magmalipayon ka. One of the reason nga nung gusto kong magkaanak ni kong wife, and you know what? Gihatag man gyud Ginoo, gikas namatay, nalaglag, hangtod nataw na imugso. Akong pinalanggang anak si Tia, unsay rason nga among gipahimugso? Aron magmalipayon like us. Aron makatilaw siya unsay joy sa kalibutan, unsay lami sa kalibutan. Can you hear me? Kamong ginikanan, I'm sure, mo na inyong rason. Not because nag-enjoy mo sa inyong pagkamagtiayon, mo nang gamagama mong anak, no way. I know, napay mas grabe ang rason. Deepest reason why naggama mo og bata, kamo magtiayon, kay gusto niyo nga kining anak ninyo makatilaw sa unsay grasya ninyo, unsay kalipay ninyo, ang inyong anak malipay pod. Munay purpose sa ginikanan nganong naay anak aron ang anak makabatog kalipay. You got me? Unya ang ginikanan nga nagtan-aw silang anak nga magmalipayon mao nang wa pagali anak kayo diskarte aron ni kay mugsos lang anak, ang ilang anak nay magamit inigtubo di magkalisod-lisod, di magantos. Mao gini nature sa ginikanan. Ang uban wa lang kabantay. Mao nang ilang anak nagantos pod sa Manila, kay wa man sila mangandam samtang wa pa sila makabatog anak. Mao nang kamo nga nagplano binyo, andama una ang inyong kinabuhi, kaya rong inyong anak ini kay mugso magmalipayon sa madinyo. You got me? What I mean is, ang purpose sa ginikanan nganong gustog anak aron ang anak makatilaw unsa ang kalami, kanindot ug kalipay diining kalibutana. Ang anak maghatag og glory
sa ginikanan, maghatag kalipay. Likewise, ang rasos Ginoo nung iya kang gigama for His external glory. Mao ni ang similarity. Pero, you know what? The deepest reason of God, ganung gigama ka, gibutang ka sa kalibutan in order for you to be happy. Mao nang celebrate. Pagsadya, paglipay, ayaw lang pagpakasala. Kay pwede ka magmalipayon nga way pagpakasala. Pwede ka magmalipayon diha sa Dios. You got me? Sa pa, kiniding kalibutana, gigama aron ang tao magmalipayon. You know what? During the creation in Genesis chapter 1, God created the universe, all things on this earth, prior to His creation ni Adan ug ni Eva. When God created Adam and Eve, andam na ang kalibutan, andam na ang mga butang. Ug didto nag-enjoy si Adan ug si Eva. But Satan came, iyang gikawat ang maong kalipay, iyang gitagaan og opportunity si Eva ug si Adan nga magpakasala. Kining yawa kawatan is kalipay, kining yawa destroyer ni ining kalibutana. Believe me, mo ni trabaho si yawa. Pero originally ang designs Ginoo sa tao mag-enjoy sa mga butang sa kalibutan ngayang gipuy-an, like Adam and Eve. Later on nag-antos si Adag si Eva tungod sa yawa. So pa ang yawa gustong mag-antos ka, pero ang Ginoo gustong maglipay ka. Gusto ang yawa nga masakitan ka, pero gusto sa Ginoo nga mag-rejoice ka. Gusto siya nga happy ka. Una ko nagmudok imong dagway, nagsubo karon, kung ining taknaa, wa kay kalina, wa kay kalipay. Rejoice. You are entitled to do that. God wants you to be happy. Our gospel is telling us nga nangimbitar siya to celebrate a certain wedding feast sa usa ka kumbira. Gusto siyang mo participate ang mga tao, gusto siyang mo appeal, gusto mo kaon, usa na ka imahin nga ang Ginoo gusto nga ang mga tao magmalipayon uban kadiya. And the truth of fact, ang invitation usa ka avenue nga ang tao magmalipayon ubas Ginoo. In other words, this earth is prepared, is given by God for us to be happy with Him, kauban niya. If you are living on this earth alone without God in your individual life, believe me, you will not be happy. Di yung ka magmalipayon. Ngano, Paul Desires, versikulo 20, only in God we can find a genuine happiness. Muna, if you want a genuine happiness, be with God. Celebrate with Him. Rejoice with Him. Be happy with Him. Mao ni ang nindot sa kinabuhi kung naa kay Ginoo. Mabito ning nagbutang sa kumbira, kay ang kumbira iyang gigamit nga tool kaymanan to attract people to come to Him. Nga mao ang nag-initiate, mao ang tag-iya sa maong kumbira. Can you notice? Nagamasag kumbira to invite people. And you know what? Kining misa. Mao ni ang buhi nga kumbira, ito about in spiritual aspect, kining misa. Kining mga prayer gatherings, prayer assemblies, makaliukang Pangginoo. Kining atong programa, kumbira ni. Kaymanan, instrumento, avenues, gigamit sa Ginoo to attract people to come to Him, to be with Him. You got me? Mao ni gibuhat sa Ginoo, gamit sa kaymanan aron ang mga tao ma-attract niya, aron mag-rejoice. Kabalo mo, kining misa, pag mutambong ka, di ba happy ka? Apil kag pre-meeting, gathering, happy ka? Mudawat kag sa kaninto, di ba happy ka? Pag mag-involve kag Panginoon, di ba happy ka? Huwag ka kabantay sa inyong sige og paminaw nining atong different broadcast, different topics, different presentations of the gospel. Happy ka? Ngano? Kay kini mao ang kahimanas Ginoo, tools, instruments iyang gigamit aron magliton ang mga tao to Him. Believe me. Mo ni nitabo si Bangilyo, nag-initiate siya kumbira to magnit the people. Muragod og politicians, padog eleksyon, with respect, maghanda, mag-ihaw, mag-caucus. What? For what reason? To attract people to come in that caucus, unya didto humagkaon sa sultis na silang plataporma di gobyerno. Human tactic na.
Kini nitabo sa Ebanghelyo is God's technique, tactic, methodology yang gi-apply. Gama sad kumbira aron ang tao iyang lipayon, gama sad kumbira aron ang tao iyang magniton, gama sad kumbira aron ang tao iyang dasigon to come to him. Right? And another thing to be considered in this gospel, ingon ang tag-iya sa sulugoon ing mga tao, ihaw ng baka, handa ng pagkaon, daghan ko gi gasto. Kabalo mo, usa ni kanitsos Ginoo that God is the source of all abundance on this earth. That God is the source of all things. That God is our supplier of all our necessities in life. Siya ang supplier, tag-iya, the source of our abundance. Ang Diyos nga atong dilagaran, kwartaan, dato. Do you remember our gospel yesterday, Matthew 20? Nga matod pa niya, di ba ako may tag-iya sa akong kwarta? See, giangko na according to Matthew chapter 21-16. Nga matod pa diri sa tag-iya sa umahan, sa ako may tag-iya sa kwarta, ako musuhol, referred to God man na. Meaning ang Diyos tag-iyas tanang bahandi, kabtangan. Mao na kundi gyud ka mubuwag sa Ginoo, suplayan kaniya sa tanan nimong gikinahanglan. Supply galisias mga nibuwag, Matthew 5:45, pauwan galisias mga di matarong, hata galisias gracias mga makasasa, samot nagtarong. Mao na timan-an ninyo, manghata gali ang Ginoo sa mga makasa, samot nagimo kag maayo. God is our supplier, God is the source of all things, God is the source of all our abundance in life. Believe me, once you will do the right thing sa inyong kinabuhi, ablihan niya ang langit malakyas 3Gs, ablihan kong tanang bintana, ibubo ko ang tanang grasya nga gikinanglan sa yuta. Mag-uwan og panalangin, pabor, grasya, milagro, healing. Once you will do the right thing, manghata galisias mga nagpakasa, samot nagmaghimo kag maayo. You know what my point is? I'm here to tell you, God puts you on this earth to be happy. Do you agree with me? God puts you on this earth to rejoice and to celebrate. That's your right. God puts you on this earth to glorify Him externally. Ang Ginoo gamugna og mga kahimanan, instrumento, avenues aron magniton ka. Beware of this, because God is doing it many times in your life, but you never recognize. Gakana din mga tao nang imbitar nimo to join a certain religious group, participate kag kaliukan, to be with us in this ministry, to listen, to spend more hours in listening to His gospel. Wa ka kabantay nga kanadi ang mga nahitabo sa imong adlaw-adlaw ang kinabuhi nga naay tao misulti nimo for good, alang sa imong kayuhan, for your salvation, agda din sa Ginoo. Instrumento na sa Ginoong gipadala to invite you ngadto niya. I'm here today to remind you ng Ginoo is the source of all our necessities in life. In fact, in our gospel, mingon sa sulugon, ing ng mga tao, nag-ihaw kog baka, kog pobre pa, di ka kayo bakang dagan, naghanda kog arang dagana, sobra sa mga taong moabot, ingana, ang Diyos, mawatang itawag siya El Shaddai, God who is more than enough, ang Diyos na sobra sa tanan, ang Diyos nga di kabsat sa tanan. Mo ni Ginoo nga akong giwali ninyo. Ang Diyos nga akong gitudlo ninyo, dato dili pobre. Nganong sige man ko og tudlo ninyo about these things? Because I want you to elevate, to raise your standard in life. People, listen to me. Gustong Ginoo kay dato siya. Gusto siya nga kining kadato sa Ginoo matilawan nimo, kay mo ni rason nga nang gigama ning kalibutan na puno og abundansya. In fact, our country Philippines is called the pearl of what? The world. Pirlas ng silanganan. Ngano tungod kay ngatong nasod abundansya sa tanang resources, natural resources. Ingana kadato ang nasod ng Pilipinas, not only here in our country but the whole world. Dato ngano ang creator dato. O gusto siya nga ikaw makatilaw ni ining iyang kadato. Gusto siyang magbalipayon ka. Gusto siya nga mo progress ka like him, mo asinso ka sa imong kinabuhi kay siya gud dato.
Mao na nga kung agda ninyo, aron makatilaw mo sa abundansya sa Ginoo, kay siya may supplier, siya may tagiyas ta ng grasya, do the right thing. Because I know, God will release all these favors sa imong kinabuhi. All these graces sa imong kinabuhi. All these blessings sa imong kinabuhi. I-release niya na once you will do the right thing sa imong kinabuhi. You got me? Because God wants you to be happy. Is it clear? O yun ba mo? You will buy into this theology, to this principle na ang Diyos gamugna nimo aron ka magmalipayon. Ang Diyos gamugna nimo aron ka maayo og panglawas. Ang Diyos gamugna nimo aron ka makabaton og mga butang nga imong gikinahanglan sa imong kinabuhi to enjoy without committing any mistake, any sin, without sinning. Do you agree with me nga ang Diyos nagmahal nimo tungod kay mahal kaniya? Gusto siya nga ikaw iyang bungon sa unsay imong gikinahanglan ni ining kalibutana? Do you agree with me with regards to this? Please, change your perception, change your views, change your perspective in life, change your mentality towards God. Ayaw ninyo isipang Ginoong maldito, gusto siyang magsubo ka, masakit ka, magantos ka, kay mo yung kalipay, makitang nagantos ka. What kind of belief is that? Are you sure that is right? No way! Di na tinuod. God created you. God puts you on this earth. Aron ka makabaton sa unsay naas Ginoo. Ngano, tungod kay anak gug kas Ginoo. Pinangga gug kaniya, mahal gug kaniya. Mo nay kinaiyas Ginoo nga akong giwali. Mo nang it's a matter of our perception. Unsay imong pananaw sa Ginoo. Kung nagtuo kang Ginoo source of everything, healing, miracles, blessing, it will happen to you. Pero kung imong panglantaw sa Ginoo horror, monster, ang Ginoo cruel, ang Ginoo maldito, ang Ginoo hakog, ang Ginoo way mahimo, ang Ginoo is dead, then nothing will happen to you because your faith moves God. Ang imong pagtuo mo ay nakapalihok sa Ginoo. Do you agree with me? Although God can move without your faith, but in our relationship towards God, our faith can move God, or our faith moves God. Sa unsay ang gustong himuon sa itong kinabuhi. Mark 11:24, mingon si Kristo, once you have faith, tanang butang nga imong gikinahanglan will come to you, will happen to you. Manang kining ebanghelyo gawlagway ni sa Nietzsche Ginoo nga gama sa kumbira, tawag sa mga tao nga ali celebrita, kaon mo, enjoy mo, happy ta, dire sige kaon ta, dali. Pero what happened, mga tao hesitans kayo, walay pakialam, didmaman, dagan sa ganda, dagan sa gi-prepare, dagan sa kaayog mga gihaw, mabaho to, mapanos, kaya di man sila mo kaon, di man sila mo participate, may tabo. Ang supplies Ginoo abundansya, kining kalibutana kabalo mo, wa pa ni mahurot. Wa mahurot ti abag mahurot ang atong creator buhi. Mao na kunay mawa sa butang sa kalibutan according sa mga balita nga dunay scarcity of these species, of these things on this earth. Pero I know, since God is alive, He's watching, pwede niya patubuon ng dapita, paabundansyon ng dapita, mo nang di mahurot ng kalibutan, ang resources, ang tanang butang atong ikanamatag adlaw, ang opportunities, di mahurot, ang kagayunan for you to survive, di mahurot, kay ang Ginoo buhi, naglihok. You got me? God is alive. And because God is alive, di kahugtan unsa ang ikinanglan sa tao dining kalibutan na. Ang problema lang sa tao, iyang cooperation, iyang participation, iyang involvement. Ang problema sa tao, kaya wa tay gihimo, hesitance ta, robo ta, many times, like in our gospel, when God invited the people to join, to participate, to eat, to drink, to celebrate, wala, digma, wa si paki, wa si gibuhat, lausi, dry ang mga tao, way paki. And you know what? There are many times nga muratag ingana og kinaiya. Law si tawa tay gihimo. Ang Ginoo nanawag dato to serve Him, wa tay paki. Ang Ginoo nanawag dato to work for our survival, for us to prosper, wa tay paki. Wa tay gihimo. Law si. Ang Ginoo nagtawag dato to rejoice, to be happy, to celebrate, wala.
Gusto pati-patayo tong lawas, sakito tong lawas, pantos tong lawas. Hantod masakita ang Ginoo pa sa nginlan. That is written, 13:3, ikaw mo ay naghimog di maayo, nasakit ka, nagantos, ang Ginoo mo ay pasanginlan ug banatan, which is wrong. Mao nang give time to yourself, people of God, to enjoy, to relax, to celebrate, to eat what you want, eat the best food. Kung naay pagkaon nga imong gusto, kana. Kung na kay gustong bisting, isuot, isuot. Kung na kay gustong gamitong butang, gamita. Kung kaya. Ingon si Robert Kiyosaki, usa ka author sa finances, about sa prosperity sa tao, in order that you can have all things nga imong gikinahanglan. Kaya mo man gusto sa Ginoo nga naakay magamit sa mga daw-adlaw nga kinabuhi niya, makabaton kag kalipay. Iya man ang pagbuot. Gusto ni Robert Kiyosaki tudluan ta nga maningkamot. Maningkamot ta for us to survive on this earth. At the same time, maningkamot ta to be in heaven after this life. Mao ni ang gusto sa Ginoo sa matag usa. Mao na sa ebanghelyo gipakita niya unsa sa kadato, unsa sa kagamanan, unsa iyang gusto sa tao, iyang imbitaron para magmalipayon. And you know what? This wedding feast is also the image in the kingdom of God. Imahin sa langit nga tanang tao gitawag to rejoice, to celebrate, to be with Him in the banquet in heaven. Pero daganato hesitance. Daganato ay pakialam. Daganato gidma ang unsay opportunities nga maayo. Labi na ang opportunities to be with God eternally. To be happy with Him forever and ever. Wata, daganato way paki. Pero tanawan ninyong natures Ginoo. People, listen. Despite nga ang mga tao didma, way paki, wa manumbaling sa iyaha. Despite nga mga tao way response nga maayo, negative response lang ipakita sa mga gisugo sa ilang agalon, sa mga sudugoon. Pero do you notice, wala in taon muhunong ang agalon ang tag-iyas kumbira ug padala og mga sulugoon. Wala muhunong. Kung ang usab balibaran, magpadasag lain. Kung ang usab balibaran, magpadasag lain. Ang usab gipatay nga sulugoon, nagpadana pod sa lain. Mao ni ang kalibutan ngatong ipuy-an. Bisan ang mga propeta, patriarka, including Jesus Christ, ipatay, pero ang Diyos wa muhunog padalag mga magwali mensahero, mga ordained ministers, mga shepherds, mga alagad, aron pagtabang sa tao, aron makabaton og tiluod na kalipay eternally with Him. Ang Diyos wa muhunog padalag sa lugoon pag-imbitar sa mga tao to come to the wedding feast. Wa muhunong ang agalon. Mao na nature sa Ginoo. Di sa muunong pagpangitag opportunities paagi aron ka, i-convince niya, aron ka, ang kuno niya, aron ka, maduol niya. Iyawa, sige bira, nga malayo kagikan niya. Ang Diyos nangitag paaging birahon ka. Kabalo mo, kininay tabo sa ebanghelyo nga ang agalon, ang tagias kumbira, way hunong sa pagpadalag mga sulugoon, aron imbitaron ang mga tao, mo ni characteristics Ginoo. Usa ni lagway nga ang Dios dili muhunong pagpangitag paagi aron kalang muduol ngadto sa iyang sabakan. Because God is not tired. Ang Dios wala kapuya. God never tires in seeking you, in calling you, in inviting you to come to Him. Dili siya kapuyon, di sa layon, di siya madiskurahi sa pag-imbitar nimo sa pagpangitag paagi aron kalang muduol ngadto kaniya. Kay sakitang Ginoo, in other words, this is anthropomorphism presentation, nga malaglag ka, Ezekiel 18:23. Anak ko kaniya, mahal ko kaniya. Kung ang gusto siyang malangit ka, look at me, that's your destination. 1 Timothy 2:4, gusto ang Diyos malangit na ng tao. Di sa gusto maimpierno ka. Mao ni iyang design sa matag nilang gustong malangit siya. Mao na ang Ginoo di muhunog padalag mga instrumento, mga tao aron
ipabati sa mga tao unsa sa kabuutan, unsa sa kaayo, unsa sa kamigugmaon, unsa sa kaabli alang sa tanang tao dining kinabuhi bisan sa mga makasasa. Abli ang kasing-kasing sa Ginoo. Kaya ang Ginoo di kapuyon sa pagbuwat kanus aka makaamgo. Ang Ginoo di kapuyon sa pagbuwat kanus sa kamubalik kadto kaniya. Ang Ginoo di kapuyon sa pagpaabot kanus aka makonsensya. Ang Dios di kapuyon sa pagpaabot aron ka lang magidulsol ug usbon ang imong pananaw ngadto kaniya. People of God, ang Dios wa di kapuy nimo. Probably right now you are tired of your life. That's why you are planning to commit suicide. Don't do it. Ayay mo na. Kanara ba yung mga tao mo take sa ako magpaybaw, brother? Gusto na ko maghikog. Ang akong pagtuol, gipaybaw kung ila kong patabangon, delikado, makasakog, murder na. Kasako, usa ko suspect siyang kamatayon. Delikado po ning uban. Usa magpakamatay sila, umultik sa una. Uban po manawag, brother, paghikog ko. Kuha, pero gipaybaw magkanako. Isa nga, katingalig, mas salbar pa ko. Sabi ko, nitik si tawag, magpatabang, kay magikog siya. Delikado kayo. Apilon ko lang preso. You know what? This is my point. Ang Joshua kapuya, nimo. Ang Joshua kapuya, o paabot, nimo. Nga mubalik, muduol, ngadto kaniya. Wa sa kapuya. Mauni ang makita nato ni ining ebanghelyo, my dear people of God. God is not tired in seeking you. God is not tired in waiting each one of you to come back to Him. Tingali ikaw, gikapuy. Tingali ikaw, gilaay na kas imong kinabuhi. Pero ang Ginoo never, wa gid siya laaya, wa sa kapuya. Mao ni nitsos Ginoo gapadag surugoon, hantod yang surugoon, nadaghan gipada, way hunong. Ang Ginoo siyang pagmahal nato di ginamuhunong bisan pag unsa mitabo, bisan pagbalibaran nimo siya padadaan gyapon kaniya laing surugoon, padadaan kag laing opportunities, padadaan kag laing paagi for you to be saved. Mao ni Ginoo nga akong gituan, dili kapuyon sa paghuwat, pagpangitag paagi nga malangit ka lang. Di sa kapuyon. Di mo siya kapuyon og paabot nimo aron masinso ka. Di sa kapuyo og hatag nimo opportunities for you to survive. Di sa kapuyo og hatag nimo kay gayunan aron ka mutubo, mo matured. Di sa kapuyo og hatag nimo og kay gayunan aron ka mahimong magbalipayon. Mao ni Dios ka akong giwali ni ining kinabuhi. Di sa kapuyon. Aron ka lang masinso, mahimong matured, mga lagad niya, muduol niya, aron ka langiton, luwason. Di sa kapuyon sa pagpangitag paagi. Aron ka maangkon niya totally. Di sa kapuyo bukbuk ni mong pabor aron ka makaamgong generous siya. Di siya kapuyo na o ni Diyos kung giwali. Kapadasag sulugon ang nagana wayunong hato gipatay wagan po sa kita magpadatag sulugon, magpadatag mensahe, magpadatag imbitasyon, balibaran ka, mag-wild cup, bantay sunod. Kini nga akong silingan, gimitar na ko. May adlaw rin may insulto na yun ta. Dali kayo tang muriak, dali kayo tang sa puton, dali kayo tang masuko, labinag ka ng babae, mo ay mag-imbitar sa lalaki ngayang crush, para na noted to, please come to my birthday dibo. Sus, kaya wa mamutambong, magmaoy, mo tinungda nagguba ang iyang celebration, kaya wa na siya kalipay, kaya gibilibaran sa siyang crush. Pero ang Ginoo, balibaran sa tao, di sa mundang, di sa kapuyon, di sa munong kita pagbalibaran tagkas munong man, pagbalibaran tagkas musurinder man. Ang Ginoo di gyud musurinder, is full of perseverance. Kay ngano ingana kaniya kamahal. Mao tanang bana magantos bisag ang asawa iyang batasan kadugayan di na makaon. Mag-antos ngano tungod sa gugma siyang bana. Mo persevere ang asawa po bisag iyang bana lisod na ispilingon, mag-antos bisag unsa kabidya ang batasan siyang bana milutaw migawas pagdagas mga katuigan ngano tungod siyang pagmahal siyang bana. Bisan bidya ta, bisan di maayo ang atong kinaya og gawi,
Still, ang Ginoo gawat gapaabot sa matag usa kanato, my dear people of God. Di sa kapuyon. Tingali ikaw kapuyon sa imong kinabuhi, pero ang ginawa kapuya nibo. Kung ikaw gilaay ka, ang ginawa laayan nimo. Kung ikaw wa nakaganis imong kaugalingon, ang Dios ganahan nimo pagayo. Munang iya kang imbitaron to be with Him in eternal banquet, which is His eternal kingdom. Gusto mo to? Come, participate, activate your faith, join your different spiritual engagement activities in your parishes, wherever you are, or else if you are a member of other denomination, then go do something sa inyong grupo. Mao na nga akong point, my dear people of God, ang Ginoo kapuya si padag mga sulugon karon kabalo mo kini manggong dapit nga sige padadag sulugoon nya wa man ang baling mao ning Israel. Then kabalo mo gididman nila ang gikasal ang pamanulon si Kristo gididma mas Israel mao na ingos ang tag-iyas kumbira sige gididma man mo dining dapita lakamo adto mos gawas dining akong teritoryo pangita mo didto mga tanang makita ninyo imbitara mahinungdan Matthew 21:43 ang Iglesia Katolikang gitukod ni Kristo sa Jerusalem gididma man mamamputoy bangkite unta instrumento kay manan aron imagnet ang mga tao towards Him wa man dawata gi lutos man Acts 1:8 you know what happened ang nitabo Acts 8:1 gilutos ang iglesia mao nang sa ebanghelyo mingon ang agalon panglakaw mo adto moslayo pangita mo glain outside siyang teritoryo referred outside Israel mao to miabot didto sa Roma Romans 1:7-8 mikaylap miturok mitubo that's why our governance of the Roman Catholic Church is based in Rome why tungod kay gireject man kining iglesia ang instrumento kay manan bangkite for our salvation in Jerusalem gireject man gisalikway man mao nang ni-transfer dito sa Roma. Usani ka painumdum sa matag usa kanato nga kining Ginoo kung ikaw nagpagahi kas imong kaugalingon di siya mo himo og lakang aron tukon ka pugson ka ipiton ka kundili pabuton kaniya. O ang gibuhat nining agalon sa kumbira, iyang gisugo ang iyang mga sulugoon ngadtos laing dapit, ngadto sa mga gawas sa Israel. Ug mainungdan ni abot sa Roma si Pablo, Romans 15:24, uban ni Santiago, dito nagwalis na uban ni Pedro, and many more. Nagwalis na dito, mainungdan ang mga Babylonian citizens, ang mga Romanon were converted ug mayong didto mitubo mikuyanap ang Katoliko. Mao ni history sa atong simbahan nagitukod gibalibaran gireject. Then mingon si Kristo sa ebanghelyo mamutang adlaw nga kaninyong syudad sunugon gunobon tungod kay di man mo manumbaling sa akong imbitasyon sa Daniel chapter 9 verse 2 pagka 70 AD human si Kristo namatay, pagdagag pila ka tuig, gisulong sa Babylon Empire ang Israel, ang Jerusalem, gigunob ang templong Solomon, ang tanan didto, ang mga balay, ang mga tao to nagbinatay, mo nang si Kristo siyang pagpaingon sa bukid sa Kalbaryo, Luke 22:23, mingon si Kristo, babae sa Jerusalem, ayaw hilaki ako, hilaki ang inyong kaugalingon o ang inyong makabataan, hilaki ninyo ang Jerusalem. Usa na ka prophetic words of Jesus Christ for the future happenings of Israel. Because 70 AD, gigunob, gisunog, gitorture, gipasipadan pag-ayo ang Jerusalem. Ngano consequence sa ilang pag-reject sa offers Ginoo ngadto sa ilang pagkatao. Anyway, ang Ginoo di kapuyon, pero maghatag siya opportunity sa tao to realize. Gitawag ni Steloia og physical evil. Hebrew 12:6-7. Ang Ginoo mo padangat og latos, physical evil sa theology, aron ang tao marimain. You know what?
after the destruction of Jerusalem, 70 AD, after the death of Jesus Christ, in fulfillment of the prophecy of our gospel, nga ang inyong syudad sunugon, gunobon, sulungon, nakaamgo sila. Nga tungod ni sa ilang pag-reject ni Jesus Christ, who offered a certain banquet for them to participate. Nga mao ang kaluwasan, nga mao ang kumbira diya sa siyang simbahan, nga mao ang santo si Kristiya ng gitukod. Ang iyang mga pagturunan mao to ang kumbira nga sawan unta sa mga tao dito sa Israel. You know what? Tungod kay wa man sila manumbaling, tinuod ang Ginoo taas kay pasensya. Pero naa may panahon nga ang Ginoo aron i-save ka, iyang itugot nga masakitan ka. Kaya ang atong nature, usa masakitan, usa man ta makaamgo, ato man ang nature. Right? Og di gali mabuking sa sala, di mundang. Og di gali maawawan, di mundang. Og di gali masakit, di mundang. Sa unsay bisyo. Og di gali madakpan, di mundang. Ato na ng nature, nga ang tao pag masakitan, muundang. Makaamgo. Anyway, dito sa Biblical, 13:20, versikulo 30, ang atong mga mayong gibuhat, ang unsa di mayong gibuhat, maghatag mo nagliso na to. You know what I mean? Kung gahi gyud ka, di ka modos Ginoo bisag kapila sag tawag nimo, like what happened to the people of Israel in Jerusalem. God allowed na sulungon sila, distrakon sila, gunubon sila, gipasakitan sila, gipangpatay ang uban, gipangsunog. Consequence for them to be reminded, for them to realize nga ang ilan ang pag-reject ni Kristo nga gatawag nila, it was a big mortal sin. And this is my message: rejecting God is a mortal sin. Dakong sala. And you have a consequence if you will do that in your life. Like what happened to Jerusalem. The prophecy of Christ in our gospel was fulfilled. Daniel chapter 9 verse 2, 70 AD, Jerusalem was distracted, was destroyed by the Babylonian Empire. Gisulong. Pero grabing misteryo ani. Gisulong tinuod pero ang atong simbahan didto pod midako sa nagsulong. Ilang gigubang Jerusalem kay wa dawatang Katoliko, ang tiguba didto pod mi penetrate ug gani na transform ang mga Babylonian citizens. The Roman citizens were converted into Christianism. Nahimos ng Kristiyano. They were converted into Catholicism categorically. Ingana ang gawang sa Ginoo. Moinungdan ang Roma o Israel ron doon na friendship. Ngano, kay naaman tayo simbahan gyapon sa Israel. Mautan doon na tayo pilgrimage sa ulilan. Nata dito i-preserve nga katolikong teritoryo. Pero unlike sa Roma, nga dako kaayo, kay tuwa dito ang sentro sa atong gobyerno sa simbang Katoliko. Do you agree with me? Ang point na ko ba, tungod kay gi-reject sa Kristo, gitugutan sila nga gunobon. My dear people of God, my dear friends in Christ, once we reject God, atong gi-reject ang protector, ang supplier, ang tinubdan sa grasya, pabor, panalangin sa itong kinabuhi. And in that way, Satan can penetrate, can attack us. Why? Because we reject our protector. In order that Satan could not harm us, according to 1 John 5:18, please have God in your life. Although God is living already in our heart, recognize God. Don't reject God. Recognize God. Don't reject Him. Kay kung atong i-reject ang Ginoo, there is a consequence in doing it. May consequence. Mo nang I'm here to tell you today, if ever you're invited to join a certain religious group, come, join. If you're invited to come to the mosque, come. If you're invited to receive the sacraments, do it. If you're invited to listen to the words of God, participate, involve yourself. Have time for it. If you are invited to do a certain good thing, diya sa imong katilingbang gipuy-an, do it. Kay Ginoo nagtawag nimo for that. Itawag ka sa Ginoo. Ayaw na i-reject. Kay kung mo-reject ka og agda nga maayo, ang Ginoo nga nagsugo niya nga imbitaron ka, because God will not speak to you personally, siya imong gi-reject. Muningon sa Luke 10:16, ang nag-reject nako sama nga kamo gi-reject, ug ang mag-reject ninyo nag-reject nako.
Mo na anyone take note, not only me, not only an ordained minister, anyone nga mag-imbitar nimo paghimo unsay maayo. As long as maayo gamay dako, ayaw gyud supak, ayaw gyud upos, kay ang Ginoo nga nagsugo aning tawhana, nag-inspire ng tawhana, samara nga mao inyong gi-reject. Do not reject God because you will have a consequence if you will reject God in your individual life. Thank you for watching this broadcast. Ako mag-ampo nga unta magbalipayon ta kay man ni gustos Ginoo tong kinabuhi. Enjoy, celebrate. God puts you on this earth to be happy. Mao ni rasos Ginoo nganong niamo sa kalibutan. Ako mag-ampo nga unta kamong tanan inyong dawaton ang Ginoo, inyong i-recognize ang Ginoo nga naa na siya sa inyong pagkatao, sa inyong kasing-kasing, because rejecting God na ay negative consequence. Father, I pray as I declare miracle healing provisions for all people, protection tungod Ginoo kay kami nagtuo nga ikaw may tinubdan sa abundansya sa panalamig grasya sa milagro leading takna in Jesus name. Hallelujah. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired to it. God loves you. You are listening to Brother Edsel Lacaran Crosas